Alright. Parang ayaw umuwi ni Miss Giselle. Guys, nalunod siya ngayong hapon sa dami ng orders. Maraming salamat po sa inyo. Time check natin. 4:43 PM. At ang reason bakit ako naghahanap buhay, yung aking mga kulots. At si Mayumi ay nasa malaking tiyan ko dyan. So baka hinahanap niyo si Mayumi. Ayan po siya, bola. Kung alam ko lang na si Mayumi ay magiging sobrang mahinhin, opposite siya nung nasa loob ko siya ng tiyan. Sa loob siya ng tiyan ko kasi sobrang magalaw po siya talaga. So ngayon sobrang Mayumi. Ayan. So sabi ko kay Miss Giselle, magliligpit na siya dahil ngayon I'm going to take them to a steakhouse. Dahil bakit ko nga ba siya dadalhin sa steakhouse? Kasi magse-celebrate kami, yes, dahil ang aking staff na si Parts ay 1 year na nakasurvive sa aking kamalditahan. Nakasurvive sa aking mga strict policy at nakasurvive sa aking rules and regulations. At dahil natagal ka ng 1 year, he deserves to have this dinner with Miss Giselle. And of course with me. Ayan. So kakain tayo. May nakita akong isang steakhouse. Hindi ko alam, sana open. Dahil mamaya pag sarado, iiyak kami. First time namin itong pupuntahan. Isa to sa mga pinipalahan na steakhouse dito sa General Santos City. Dahil sa lasa at sa presyo. Pero magkakaalaman tayo mamaya kung magkano at kung masarap ba talaga. So ang pupuntahan natin ngayon ay Sizzling Grill. Nakalimutan ko yung pangalan. Ang hina na talaga ng memory ko, guys. Pero I believe it was, nakalimutan ko. So tingnan natin mamaya doon kung anong itsura ng pagkain, kung magkano, ay talaga. At kung masarap ba. Pinatayan po ako ng ilaw ni Miss Giselle. Medyo wala po kami dito mga good manners and right conduct na side. So aalis na tayo, guys. Let's go! Alright guys, finally we are here at Primo's Sizzling Grill na nakita ko lang, nakimarites ako sa Facebook. Kausapin natin si Kuya dito. Anong oras maraming tao? Bakit kami lang? Mga 6 to 7 ma'am, peak hours namin. 6 to 7. So buti at maaga kami kasi naunahan namin sila. Pwede ba namin kunin yung pinaka malaking slice? Ay hindi. By gram. So bakit naging sikat ang Primo's Sizzling Grill? Nakita ko to sa Facebook eh. Sikat siya ma'am dahil sa mas mura na. Alright guys, so interviewin natin to si Kuya Ken. Ken, ayun. Ken, nakita ko to sa Facebook. Yes ma'am. Sinong ninyo social media? Social media. Sa page namin ma'am, mayroong Primo's Sizzling and Grill. Sino nagmamanage? Ikaw ba? Hindi ma'am, yung may-ari. Very good. Akala ko ikaw. Congratulate sana kita. So anyway, ano ang nagpasikat sa Primo's dito sa Jensen? Yung pasikat sa Primo's ma'am is yung mas murang steak na mamabil na ng mga tao ma'am, pang masa. Totoo. Bakit nga ba mas mura siya? Bakit mas mura yung steak ninyo compared sa iba? Kasi siguro sa ano niya ma'am, sa cutting niya ma'am, mas ano siya, mas affordable sa okay. Baka puros buto, hindi naman. May laman naman. So binabalik-balikan talaga yung steak niyo dito? Yes ma'am. Masarap ba? Masarap ma'am. Talaga? Yung burger namin ma'am. Wow, galing nga. Okay, sige. Mahihain si Kuya Ken. Anyway guys, andito tayo sa Primo's once again, Sizzling and Grill. Kasi I found this one on Facebook and I really wanted to check it out. I've never been here. Ngayon ko palang matitikman yung kanilang steak. But they are very popular because of the way they present their steak, which is on a hot plate, right? Tama? Yes, sizzling plate ang tawag nyo. And then also, it's only, they have 99 pesos, 129 pesos, and 159 pesos. At yung kung gusto ninyong sobrang jumbo hotdog, kaya mo ba to? Doon kayo sa 189 pesos. So, tingnan natin. Ayan ang kanilang mga, kanilang menu. Meron silang grilled hotdog. Meron silang, tingnan nyo na lang yung price, guys. May sizzling steak. Then, meron silang burger at saka meron silang mga a la carte. Tama ba? A la carte. Okay. So, titikman natin kung masarap ba talaga, guys. Sasabihin natin yung totoo kasi hindi naman to libre. Hindi to sponsored. So, nagbayad tayo, guys. Makasabihin niyo mamaya sponsor kaya ako nagsasabi ng mga kung ano-ano ha. Pero this is not sponsored and we're going to try. Siyempre, para sa mga taga-Jensen at para sa mga gustong pumunta ng Jensen, nagbibisita ng Jensen, if you're looking for an affordable place, check Primo's Sizzling and Grill. Andito to sa
Nunez Street lang. Mabuhay Road, right? Okay. O sige, tara guys, pasok na tayo kasi ano, baka mamaya may dumating pa, makuha nila yung mga malalaking bag. Alright, let's go. Kasali ba yan? Kasali to? Wow, grabe. Galing nga. Malugi ani sa yung sudlan. Grabe ha, 159 pesos. May kanin, may gulay, may steak at saka merong juice. Sure na to. Ito daw ay cucumber juice, so tikman natin to. Pero anyway, ask natin si Miss Joselle kasi napansin ko, nagbabasa siya ng mga comments natin sa YouTube at may nakita ako mga viewers na gustong magpa-shoutout. And because you guys are special, we will ask Miss Joselle to read your comments as well at i-shoutout yung mga pangalan ninyo. Yan natin kung may basher tayo, si Miss Joselle na bahalang sumagot. O sige, go. Yan. Sinong unang mong ano dyan? Merong nagpa-shoutout dito. Wait. si Okay, go. Ayan, merong nagpa-shoutout dito si Ma'am Ma'am Emilita. Shoutout sa iyo, Ma'am. Ayan. Ay, shoutout kay Ma'am Emilita. Ayan, nagpa-shoutout siya. Sabi niya, like ko talaga mga vlog niyo, Ma'am Princess. Shoutout mo naman po ako. Shoutout mo naman po ako, Ma'am Ate Beth ng Malolos, Bulacan. Love you, Ma'am. Love ko kayo mga mag-sister, sabi niya. Shoutout, Ma'am. Ma'am Beth. Yan. Next. Ako mahanap na nagpa-shoutout. Siya lang. Ayan, sige. Shoutout mo na kahit hindi Si Ma Prisi Lopez. Don't mind them. Those bashers, dagdag views rin yan, sabi niya. Okay, shoutout sa iyo, Ma'am. Correct. Next, si Ma'am, sino yan? Denden Fuentes. Sabi niya, mas okay ka nga, Madam, paano mo na-handle ang basher mo? Tsaka gusto ko po paano ka mag-isip, Madam. Once napasok mo pamilya mo sa social media, pati buhay mo at pamilya mo, pakialaman talaga. Mas gusto ko paano mo harapin ang basher at bashing sa'yo. Okay, break Ayan. muna. Kaya dito na yung food natin. Wow! Ayan na, guys. Wow, thank you. So, eto na yung ating extra large na steak. Ang bango in fairness. Of course, cooked on a hot plate. And, ayan. So, dahil para kay Parts to, Parts para to sa'yo. Baka mamaya magsabi na naman kayo na wala si Parts. Andyan po si Parts, tumatawa nga siya eh. So, anyway, happy anniversary to our friendship. Ayan, nag-hi na siya, guys. Happy anniversary, Parts. Maraming salamat sa lahat. Sa paglunok mo sa aking ugali. sa aking kamalditahan and everything. Maraming salamat for hindi ka kumukwenta. Hindi mo kinikwenta yung pagod mo sa lahat ng utos ko. Thank you. And of course, wish ko, prayers ko ay sana magtagal ka. Sana magtagal ka pa at huwag ka maghingi ng bonus. Kasi baka mahirapan tayo. Anyway guys, alam nyo, jokes are half meant at nakikinig si Parts ngayon. Kaya sana maintindihan nyo yung joke ko ay half true. So, ayan na yung pagkain natin. Miss Joselle, how do you think? How does it look to you? It look like masarap. I think, di ko pa na-try. I think lami siya. Sa Primo. Shout out sa Primo. Pakita naman natin ang ano, na tawag nito. Ayan. Wow, look at that, guys. Ang laki-laki naman ng steak nila. Parang si Miss Joselle lang, oh. Mayaman sa lasa. Yummy. Tikman natin. Sampulan natin to. Kasi, ngayon ko lang first time kong malaman tong Primo Sizzling Grill. Meron siyang gravy, konti, ayan, wow. Umuusok-usok. Umaapoy-apoy, be. That's nice. Okay. Bad. Sa 150. Ang sarap. This is actually not bad. Actually good. Sorry. Tikman natin yung steak. Kasi ang masarap sa steak, guys, meron siyang, paano ganda ko, Parts? Yeah. Ayun. Madali siyang mahila, guys. Hindi siya matigas.
Kasi mahirapan tayong kumain, baka mamaya hindi tayo matunawan. Pero ano siya, malambot. Mag-recording ba tayo, Sel? Nagawin natin. In fairness, this is good. For 159 pesos, guys. Kasi pag kumain ka ng steak normally, natatakot ka dahil baka mabankrupt ka ng isang gabi sa kain mo. Kasi steak normally cost 300, 400, 700 or more. Yung 300 minsan nga hindi masarap, 'di ba? So, yung napuntahan ko na isang steak na pagkasarap-sarap, pero as in 800 pesos naman yun. Eto 159 lang. Jensen yan, ah. At gusto ko sa karne ko, guys, merong konting taba. I love it. Gusto mo parts? Ang sarap daw, sabi ni Parts. Nagustuhan mo ba, Miss Giselle? Yes, masarap. I do recommend this place. Masarap yung food nila, kaya puntahan nyo na. Sa mga taga Jensen dyan, dito lang yan siya, banda sa... Saan ba to? Nag-greet ka na ba? Kumain ka, hindi ka naman nag-greet sa amin ng happy anniversary. Happy anniversary, Kuya Parts! Ayan, Healthy! Anong wish mo sa kanya? For the Sana magtagal siya. magtagal saan? Ayusin mo. Baka mamaya ma-misinterpret tayo, may basher na naman I mean, magtagal siya sa'yo, matagal siya magiging best friend and driver. Ayan. Oh, pero approved ka ba kay Yes, Parts? sobrang bait ni Kuya Arman. Sinabi mo naman ang name eh. Ay, sorry, sobrang bait po ni Kuya Parts. And alam niyo guys, pag busy ako sa shop, 1 call away po siya. Ayan, kaya hindi ko na kailangan ng kasama kasi andyan na siya. Ayan. Wag na natin siya interviewin, guys. Kaya mamaya baka mag-iyakan tayo dito. Alright, kain tayo. Bon appetit! Oh, yan na guys. Before and after. Ubos ang aming pagkain dahil apakasarap. And si Miss Giselle nakikipag-away sa kanyang T-bone steak. Miss Giselle, kalmahan mo lang. Hindi si Alan Ladaran yan. Manonood na naman si Alan Ladaran. Agoy, nasama na naman ako. Nadamay na naman ang civilian. Masarap ba? Sarap. Mas masarap. Sino mas masarap? Ang landi. Masarap talaga, no? Nag-enjoy si Miss Giselle, guys. Kaya thumbs up tayo dito. Pag nag-enjoy yung mga staff, pag na-enjoy ni Miss Giselle, ibig sabihin thumbs up yan. Kaya come and visit Primo's Sizzling Grill. Madam Ten, give shoutout mo. Pumuntahan niya to. Madam Gingev, uwi ka na po. Hindi na po kami galit. Ayan, uwi ka na and libre mo ko dito. Mura lang po. 99 and 159. Uwi ka na, uwi ka na. Uwi ka daw siya bukas. See you. See you. See you libre dito. Mura lang. Okay guys, tapos na kaming kumain, sobrang busog na and ang bilis lang palang mawala ng 159 pesos na pagkain or gutom lang talaga ang all. Feeling ko gutom kaming lahat, kaya ang bilis naming nilantakan. Parang nag-stop over sa piyesta. Pero anyway, maganda yung oras na pinunta namin dito kasi wala pa masyadong tao. But if you check their Facebook page, which is Primo's Sizzling Grill, sobrang busy talaga nila, lalong-lalo na mga 7 to 9 p.m. And sometimes daw nag-extend sila hanggang 11. So, dahil siguro maaga pa, hindi pa dinner time, pero medyo madilim na. It's 5:45 p.m. Maaga talaga siya. So, this was an early dinner for us, but it's, like I said, it has been a long day. Ang dami naming ganap ngayon. Sobrang productive kami ni Miss Giselle at ni Parts, and it's always worth celebrating regardless kung may anniversary o walang anniversary or may birthday or walang birthday. We do try to eat outside and spend time with each other na hindi professional level kasi wala din, nakaka-bored din kapag masyado kaming mga mukhang pera palagi. So ngayon sabi ko kay Miss Giselle, kasi ako nag-reply muna ako, si Miss Giselle nag-aasikaso ng inventory niya. Sabi ko stop muna kami ng work kasi yung pagkain namin lalamig. Alright, so yun lang guys, ihatid na natin si Miss Giselle kasi baka mamaya mag-alala si Alan.
At hahanapan tayo nang wala sa oras. So, ihatid natin siya and we'll call it a day. I'll see you guys on today's episode. Uuwi ako ng bahay and then we'll see the kids. Mama, mama. Hey, mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. I'm finished with my food. Oh, good job. Kiss Mama. Are you the one who broke the book? Why did you break the book? But Carly told me to repeat. I'm sure your brother did not say rip the book. Why did you rip the book? Because Carly told me. It's not good to rip books, okay? Do you want me to read the story tonight? Mommy, see? If you turn off the light, what will happen? Your shot is going to glow. Yes, it's gonna glow in the dark. You It's have gonna be scary, right? Scary or not scary? to say, So what story am I gonna read tonight if you destroyed your book? I said you take care of your book, right? so you read about when the lion got back his spots. Oh, when the leopard, how the leopard got its spots. Like this. Like this one. Okay, I'm gonna read that one for you. But did you take care of the book? Okay, good job. Did you say thank you to Auntie for ano? Gang, may medicine ni Chico. Medicine for runny nose, please. Go get your medicine from Auntie. Go. 1 ml. 1 ml medicine from Auntie. 1 ml medicine from Auntie. 1 ml. High five. Close, open, up. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. And close, open. Wow. Finish? Okay, water. About say hi to guys. Hi guys. Hi guys! Today we are going to read a story. Then Sorry about. when the tiger got his gone. Did you like that book? Like this one. Like this one on my shirt. Like you have a big tummy. You like my book? Hi, Mayumi. How are you? Up, 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 up. No, love, no, love. That's not nice what you're doing. So you're done. You go brush your teeth and smell nice. You brushed already? Mayumi. Hi, Mayumi. Hi. Psst, psst. Mayumi, hi. Psst. Ba. Biba, 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 biba. And this is our bedtime. Time check, alas 7. Asos, alas 7. Very good. Who chose this book? You did. You want alamat ng bayabas? What is bayabas? Bayabas guava. And alamat means what? Alamat means this means Alamat means Story. story. Okay, let's go. The guava story.
So, eto guys, binili namin. This is 69 pesos. And Chico chose, what did you choose? Let me see. Alamat ng kasoy. 69 pesos lang to guys. So, meron na kaming alamat ng pinya, alamat ng kasoy, at alamat ng bayabas. Pero hindi namin nakita yung alamat ng butiki. Mom, but we saw butiki. It was not there. And this one is only Tagalog version lang talaga siya. And 69 pesos lang to sa KCC Mall of Jensan. Ayan. Sobrang Tagalog talaga siya guys. So, sana naman maintindihan ng mga anak ko. So, ito yung gusto nilang story ngayong gabi. Kasi every night, naging routine na namin na yung ano namin, schedule ko, tsaka sa kanila, ito talaga, yung bonding moment. Nung unang punoon, okay, Mommy will read na. Ready? Chico, are you ready? Noong, come here, Chico. We will read. Come, Chico, here. Bayabas muna. Halika, dito ka, oh. Dito ka, oh. Dito? Dito. Dito! Dali na. Okay, noong unang panahon, Calby, open. Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ng isang haring ubod ng damot at mapagmataas. He's very greedy king. Mom, why is he fat? Because he's greedy. Ang haring ito ay si Haring Barabas. Anong pangalan? Haring Barabas. Very good. Lay down, lay down. Next. Palaging suot ni Haring Barabas. Mom, I want my book. Hold lang. Palaging suot ni Haring Barabas ang kanyang corona. Corona, this one. Crown. Dahil simbolo ito ng kanyang kapangyarihan at pagiging mataas sa lahat. He wants everyone to think that he's the king and he's the strongest and the most powerful. So he never takes this off, right? Yeah. Ang corona. Say corona. Corona. Ang pangalan niya ay Haring Barabas. Haring Barabas. He's so fat. Si Haring Barabas ay mahilig kumain. Kain dito, kain doon. Palagi siyang nagpapaluto ng sa kanyang mga alipin ng mga masasarap at labis-labis na pagkain. Inuubos niya itong mag-isa at pagkatapos siya ay natutulog suot ang kanyang corona. When he's full, he goes to sleep. Very greedy, right? Why is he sleeping? Because he's very full and he doesn't want to move. But the crown, the corona is always on his head. Lubhang kinakatakutan si Haring Barabas ng kanyang mga nasasakupan. Wait lang, dahil sa kanyang kalupitan. They are sad because he's very greedy and he's not nice and kind. Why is he red? Yeah. Pinarurusahan niya ang sinumang hindi sumunod sa kanyang mga utos. He punish you if you don't want to listen. Noon ay may kautusan ang hari na pagsapit ng gabi, dapat lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. The king has a rule that when night time comes, everyone should stay home. Isang beses, may isang mangingisda na pumalaot sa dagat. Sa kagustuhan nitong makapag-uwi ng maraming huli para sa kanyang pamilya, ay ginabi ito sa paglabas. Dali-dali siyang hinuli ng mga kawal at dinala kay Haring Barabas. The old fisherman was so hungry that he went out in the night and looked for fish. But the soldiers caught him because they said the king doesn't want people to come out at night. Etong si Haring Barabas ay hindi man lang nakinig sa dahilan ng mangingisda kung bakit ito ginabi sa labas. Inutusan niyang kaagad ang kanyang mga kawal na pahirapan ito at ikulong. Nabalitaan ito ng mga tao at lalo itong natakot sa hari. Ang kaharian ay nakaranas ng matinding kahirapan. Hindi naging maganda ang palay ng mga magsasaka. Wait first, I'm still looking. Okay. They said that the rice field became so dry. They cannot even plant for their rice. Right? Then, they cannot even get fish anymore. Why? Because it's already a hard time. Kaunti din ang nahuhuling isda ng mga mangingisda, maging ang benta ng kalakal ay humina. Dahil dito, ipinag-utos ni Haring Barabas na ang lahat ay kailangang magtipid. Oh no! The king said, you have to not eat a lot because we don't have rice and we don't have fish. Uh-oh, will the king stop eating? What do you think? You stop eating.
Oh no, look at this. Habang ang mga tao ay nagtitipid, they only eat a little bit of this and a little bit of that. Etong si Haring Barabas ay wasting food. Siya ay nag-aaksaya ng pagkain. Parang may handaan sa palasyo sa dami ng putahe na pinapaluto nito. He's being greedy, but the other people are just eating very few. And old food, look, there's flies. Lahat ng yon ay para sa kanya lamang. Kung may sobra man, hindi niya naisip na ipamahagi sa iba. Bagkus, hinahayaan na lamang niya itong mabulok. If he cannot finish the food, he lets it go to waste and spoil. He doesn't give it to others who doesn't have food. Is that a good manner? No. Lalong tumindi ang kahirapang nararanasan ng mga tao. Hindi na sapat ang kinikita nila araw-araw para sa kanila. Haring Barabas, maaari po sana'y bigyan nyo kami ng pagkain. Kami po'y nagugutom, sabi ng ibang tao. Gutom daw sila, gutom. Aba, anong gusto ninyo? Bigyan ko kayo ng pagkain, sabi ng hari. Do you want me to give you food? Ang galing nyo naman. Kayo ba ang hari? You're not the king. I'm not giving you any food. I'm the king. I will eat a lot, sabi ng king. One day, the king was walking in the garden. Tagalog. Yeah. Isang araw, namasyal sa hardin ng palasyo si Haring Barabas. Tulad ng dati, suot nito ang kanyang korona at nakataas noo habang naglalakad. Tuwang-tuwa siya sapagkat lahat ng tao nakikita niya ay yumuyuko. Pakiramdam niya ay taas na taas ang pagtingin niya sa sarili niya. Ngunit ang hindi niya alam ay kinamumuhian siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging maaksaya at malupit. Tulad ngayon, pinag-uutos niya na ipaghanda siya ng pagkain dahil kakain siya sa hardin. Halos mapuno ang mesa ng pinaluto niyang pagkain, but other people don't have anything to eat, and for him, he eats a lot, you see? Right? Kakasimula pa lamang kumain ni Haring Barabas nang may lumapit sa kanyang matanda. Humingi ang matanda ng pagkain. Hari, pahingi ng pagkain. Ako'y gutom na gutom. Ngunit ang hari ay hindi nagbigay ng pagkain. Pinulot na lamang ng matanda ang natirang mansanas na nahulog sa lupa. Oh no. So sad. Did the king give her? No. No. Oh no! Dahil naamoy ng hari na mabaho ang pulubi, nawalan itong ganang kumain. Sinigawan niya ang matandang pulubi at pinagdabuyan niya na parang hayop. Shoo! Shoo! Mabaho ka. Mabaho means smell bad. Dahil dito, naggalit ang matandang pulubi at sinabihan niya, ikaw hari ay masakim. Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Galit na wika ng matandang pulubi kay Haring Barabas. It's a cloud. Oh no! Hindi pa tapos magsalita ang matandang pulubi, ay dahan-dahan ang hari naging bilog. Oh no, naging bilog, naging circle. It rained and then nagkaroon ng kidlat. Natakot si Haring Barabas at sumigaw ng saklolo. Saklolo! Tulungan niyo ako! Help! Ngunit huli na ang lahat. Unti-unting nagbago ng anyo ang hari. Biglang nagplaho ang matanda at naging halaman si Haring Barabas. Nilapitan siya ng mga tao at napansin nila na ito ay may bunga. Ang bunga nito ay bilog katulad ng hari at merong korona sa kanyang ulo. Katulad nito. Mula noon, ang punong ito ay tinawag nilang Bayabas dahil sa kanilang hari na si Barabas. The end. Hari Barabas. Yes, but people started calling it Barabas, Barabas, until it became Bayabas. It looks like a king, right, with the crown? Did you notice the crown and the guava? Why is it like this? The lesson of the story. Mom, why is it still alive? No, it's just a lesson, a drawing. Lesson of the story, huwag maging sakim at madamot sapagkat wala itong mabuting maidudulot. Sikapin mong tumulong sa mga nangangailangan. Don't be greedy and don't be rude. Always try to help others and share what you have. Huwag maging malupit sa kapwa. Treat others with respect. Maging mabuti ang ating pakikitungo sa iba upang hindi tayo kainisan.
Be nice to other people so they will treat you how you will treat them. The end. Ang alamat ng bayabas, bow. I'm so scary. Scary for you? Did you like the story, Chico? How about you, Calby? Scary. Not scary. I think it's very nice. Are you scared because you're greedy? You don't want to share? Mom, sometimes when I go see my friends, I share my food. Do you eat too much and throw them in the trash? What does Auntie tell you? When you eat, you do what? I finish. Every time I'm finished with my Yakult, I throw in the trash. I don't waste my Yakult. Okay, very good. Then you're not going to become a bayabas. The end.